Ito ang pinakasulit na phone ngayon ni Tecno. At ito, ang Tecno Spark 30 Pro. Bakit ko nasabi? Meron na kasi itong 120Hz AMOLED display, naka 8GB RAM, 256GB of internal storage, naka 5,000 mAh power of battery, merong malang mid-range performance camera, at higit sa lahat, yung presyo nito na 7,999 lang or 8,000 pesos. Pero ang tanong, totoo bang sulit to? Maganda nga ba talaga? Dapat mo bang bilhin? Ano yung mga trade-offs na kinakailangan yung alamin if bibili kayo kapare ko ng phone na to? Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So, pagdating sa unboxing experience na ito mga kaparakoy, medyo kakaiba ng konti. Dahil ito yung collaboration unit ng Transformer and also ni Tecno. Kaya naka-Transformer team kaparakoy yung box natin dito. At sa totoo niyan, in-important talaga dito ni Tecno. Mula kasi sa box and also sa mga design, talagang pang Transformer yung datingan. Kaya kung Transformer fan ka, for sure, mai-enjoy mong i-unbox tong isang to. But anyway, kapag ka-open natin ng box na ito, makikita agad natin dito kaparakoy yung isa pang box which is naka-Transformer design din. At sa loob nito, makikita natin dito yung kanyang transformer case. At masasabi kong isa to sa case na mayroong pinaka-comfortable feeling kapag ginagamit mo. Mamaya, malalaman ninyo. Anyway, sumunod na nga dyan mga kapare ko yung ating Tecno Spark 30 Pro unit. At mamaya, mas pag-uusapan natin yung design na ito. Sumunod naman dito mga kapare ko is yung ating 12+1 warranty. And then nandito na rin kapare ko yung ating charger and also yung ating charging cable. And that's pretty much it. At ito na nga mga kapare ko yung Tecno Spark 30 Pro unit natin. And again, kagaya ng sinabi ko, ito yung collaboration unit at Tecno tsaka ng Transformer. Kaya kung mapapansin natin dito, naka-Optimus Prime concept tayo pagdating sa design neto. Makikita natin dito yung color combination ng red and blue dahil yan yung signature color ni Optimus Prime. At nagustuhan ko rin na nag-add sila dito ng common detail kagaya na lang nitong Autobots logo. Malay ninyo, mag-transform to no, habang tulog ako. And then makikita rin natin dito yung markings or branding nila which is a Tecno Spark and also Transformers. Nagustuhan ko rin yung camera bump arrangement nila dito, magandang tingnan. Pero kahit na ganoon, hindi ko lang talaga nagustuhan yung ginamit nilang glossy material finish dito dahil alam naman ninyo yan, hindi na to bago kung matagal na kayo sa channel. Hindi ko talaga gusto yung mga glossy finish dahil nga sa pagiging fingerprint magnet and also smudges magnet neto. However, subjective naman tong part na to so maaaring magustuhan nyo or hindi. Pero yeah, para sa akin, reasonable dahil meron silang pinapakita talaga ditong design which is yung pagiging Transformer design na to. Para ma-highlight kasi yun, kinakailangan talaga ng glossy finish. At kung napanood din nyo yung review natin sa Hot 50 Pro Plus, alam ninyo na yung grip talaga doon sa phone na yun yung pinaka naging concern ko. Pero pagdating dito sa phone na to, wala tayong naging problema dyan. Comfortable kasi talaga siyang hawakan lalo na sa merong malalaking kamay and also mga pasmadong kamay kagaya nung akin. Hindi siya dumudulas or wala siyang dulas feeling. At isama pa natin yung case sa kasama dito kung gagamitin natin siya, mas magiging okay kapare ko yung feeling sa grip natin kapag gamit natin yung case. Dahil medyo curvy kasi yung shape mismo ng case na yun, kaya kapag hawak-hawak natin ito, para na rin siyang medyo naka-curvy back or medyo slight curve na back. Kaya maganda siyang hawakan. At para sa mga nakabili na dyan, patunayan nyo naman yung sinasabi ko kapare ko dyan sa comment section if ganun din yung feeling nyo kapag gamit nyo yung case na ito. Anyway, ngayon mga kapare ko, pag-usapan natin yung kanyang display. Dahil kakaiba din yung display na ginamit nila dito para sa isang 8,000 pesos phone. Naka 6.78 inch, 120Hz AMOLED display na kasi kapare ko yung ginamit na panel dito. Yes, AMOLED display na rin to mga kapare ko at for 8,000 pesos, medyo nakakapanlaki ng mata yan. At pagdating sa display nito, syempre alam naman natin na talagang okay ang mga AMOLED display. Nandiyan ang infinite contrast ratio, nandiyan yung kanyang boosting pagdating sa kanyang saturation and also vibrant, and also maganda rin yung kanyang HDR capability. Nakatulong pa dito yung kanyang 100% DCI-P3 color gamut, kaya kapansin-pansin talaga kapare ko yung enhancement nito pagdating sa color. Kung usapang Netflix naman, wala din tayo magiging problema dahil naka-wideband L1 na to. Yun nga lang, wala pa tayo ditong HDR support. But still, mamamax out natin dito kapare ko yung full HD resolution dito, kaya maganda pa rin siyang panoodan. At ang nagustuhan ko pa dito, pinart na rin nila to kapare ko ng Dolby Atmos Dual Stereo Speaker. At sa totoo niyan mga kapare ko, nakakabiglang makita yan para sa mga budget level phone, plus meron pa tayong AMOLED screen display. At sa totoo niyan, mas magandang manood ng movies dito mga kapare ko also ng anime dahil nga mas immersive na yung sound niya. Yan nga lang, hindi ganun kabisi kapare ko yung ating mismong speaker dito. So kung magpapatugtog kayo ng medyo mga bass music, medyo hindi nyo madadama ng konti. Pero palag pa rin naman para sa akin. Kasi sa naaalala ko, yung mga 8,000 pesos to 10,000 pesos phone before noong 2023, wala pa pong AMOLED display. At ngayon 2024, nagulat ako sa improvement ng mga brands dahil binibigay na nila to sa mababang presyo. Anyway, ngayon naman, pag-usapan natin yung performance part dahil for sure, ito yung gusto nyong malaman dito. Unahin na muna natin yung software niya. Pagdating sa software nito, naka iOS 14.5 na tayo, which is yung pinaka-latest nila ngayon, at under yan ng Android 14. At pagdating sa kanyang interface, maganda kapare ko.
ko. Dahil nga Transformer collaboration to, mapapansin natin yung mga icon natin na merong Transformer team. At ang gustuhan ko dito, yung kanilang mga built-in application, which is yung mga common, meron na sariling Transformer icon pack. And to be honest, nagandahan ako dyan. Pero doon sa ibang mga application, which is yung mga third party, kapag nag-install tayo dito, walang mababago sa kanila bukod doon sa paglalagay nila ng border, which is sa akin, nagustuhan ko yan dahil nga syempre, nandun pa rin siya sa Transformer team. Hindi nawala. However, nandun pa rin mga kapare ko yung ating mga bloatware. Pero ang maganda dyan, pwede naman natin i-uninstall halos lahat ng mga yan at i-disable yung ibang mga built-in application na hindi pwedeng i-uninstall. Kaya masusolusyonan din naman agad, pero syempre, kinakailangan nyo pang buting tingin. Pagdating naman sa software support neto mga kapare ko, at the moment wala din akong idea kung hanggang kailan or gaano katagal yung ibibigay nilang software support update. So kagaya lagi na sinasabi ko, pag nandito sa mga gantong phone, nasa budget level segment tayo, usually nasa 2 years lang yung kanilang software support update. But kagaya na sinabi ko, hindi ko pa sure yung kanyang official duration. So antayin na lang natin yung i-release sa Tecno about dito at i-update ko na lang sa comment section if meron na tayong information. Ngayon naman, pagdating sa storage neto mga kapare ko, just I said, meron na tayo ditong 8GB RAM and 256GB of internal storage. Hindi na rin eMMC yung ginamit dito na storage type dahil naka UFS 2.2 na tayo dito mga kapare ko. Kaya di hamak na mas mabilis yung kanyang reading and writing speed pagdating sa storage na to. At least sa mga phone na may same price neto. Anyway, pagdating naman sa battery neto mga kapare ko, meron na tayo ditong 5,000 mAh battery. And then, meron na rin tayo ditong 33 watts fast charging support. At pagdating sa kanyang battery performance mga kapare ko, masasabi kong makunit siya para sa presyo neto. Nakakuha lang kasi tayo dito ng 10 to 11 hours of screen on time sa ginawa nating PC Mark battery test. At i-take note nyo lang na tumitigil yung testing na to kapag nasa 20% na kapare ko yung battery ng phone natin. Kaya masasabi kong mas tatagal pa to, depende na lang sa using habit mo. For sure, kung light moderate lang yung gagawin mo dito, baka isang beses or 2 beses mo lang i-touch yung charger mo. At kung gagamitin mo naman ng pangmatagalan sa gaming, wala din tayong magiging problema dahil meron na rin po tayo ditong bypass charging. At pagdating naman sa charging speed neto mga kapare ko, ang maganda dyan, pwede nating ma-max out yung 33 watts fast charging neto gamit yung kanyang charging hyper mode. Pero madalas ko lang naman sinesetup dito is smart mode para syempre hindi naman masyadong madrain at mapuwersa kapare ko yung battery natin. Pero kung need nyo yung extra boost, pwede nyo po yung i-activate habang nag-charge kayo. Makikita nyo yan dun sa kanyang mismong icon. At pagdating naman sa charging speed nito, pretty average pero okay na. Makakakuha tayo dito ng charging time from dead to 100 ng 1 hour and 5 minutes using hyper mode. Pero kung gagamitin natin yung smart mode sa charging, for sure tataas pa yan mga kapare ko. Anyway, move na tayo sa part na yan at pag-usapan naman natin yung kanyang gaming capability. By the way, yung chipset na ginamit dito is Helio G100 at na-explain ko na naman sa inyo na itong G100 at ang G99 ay iisa lang. So wala silang halos pinagbago maliban na lang sa supported camera megapixel neto, but at the end of the day, G100 is G99 lang kapare ko. At kaya pagdating sa mga testing na ginawa natin, kagaya ng Antutu benchmark score and also thermal test, the same lang ng result na nakukuha sa G99. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, expectation setter lang yung mga makukuha nating datos dito dahil yung talagang testing na kinakailangan nating tingnan is yung gaming part nito. At pagdating dito, quite decent yung mga nakuha niyang performance. Syempre, kahit na alam kong hindi ganun magiging ka-okay yung performance niya, tinry ko pa rin laruin dito ang Genshin Impact. At dito, syempre, naka-lowest graphical preset settings and 60 FPS lang tayo. At pagdating sa naging performance ng device ito dito, usually, okay naman. Playable yung game. Yun nga lang, yung FPS natin, nag-maintain at naglalaro ka para ko sa 35 to 42 FPS. Kaya hindi talaga natin pwedeng asahan itong Tecno Spark 30 Pro pagdating sa mga heavy gaming. At kahit anong mga phone na merong G100. Pero ganun pa man, playable pa rin naman dito kapare ko yung ating Genshin Impact at the end of the day. Yun nga lang, kinakailangan talaga natin i-accept yung limitations neto and also kinakailangan natin i-tweak yung settings niya sa pinakamababang settings. But as I said, playable naman yung game dito sa phone na to. Syempre, naglaro din ako dito ng mga MOBA games. Una ko nalarong MOBA game dito is itong Mobile Legends. So dito mga kapare ko, unlike doon sa Infinix Hot 50 Pro Plus na naka high ultra lang ng settings dito sa MLBB, dito mga kapare ko, naka ultra na tayo. At pagdating sa naging performance ito dito mga kapare ko, quite decent yung nakuha natin performance dito. Yung pinakamataas na naging FPS natin dito ay naglalaro ng 100 to 110 FPS, pero yung pinakamababa natin or yung pinaka-maintaining niya mga kapare ko is nasa 80 to 85 FPS. Kaso nga lang, kapag merong mga clash, medyo bumababa yung FPS natin sa 67 to 60 FPS, which is para sa akin not bad naman. At bumabalik din naman agad kapare ko yung FPS niya sa dati after nung clash na yun, which is para sa akin goods na yun.
Syempre, nilaro ko rin dito mga kapare ko ang HOK. At yung pinakasaganda settings natin dito is high FPS and then ultra resolution and then number 4 graphics quality. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga kapare ko, nakakuha tayo dito ng permanent and decent 60 to 61 FPS. Yun nga lang, may mga pagkakataon pa rin na kapag medyo marami nangyayari, bumababa or nagdidip yung FPS niya sa 50 to 55 pero parandalian lang or papitik-pitik lang kapare ko dahil bumabalik din agad siya sa 60 or 61 FPS which is para sa akin good pagdating dito sa HOK. Syempre, tinesting ko rin dito mga kapare ko ang wall drip at dito naka 120 FPS tayo dito and then in default magkakaroon tayo ng high graphics and medium resolution and everything. At pagdating sa kanya naging gameplay mga kapare ko decent din yung nakuha natin performance dito. Nakakuha tayo dito ng max FPS na 80 to 90 FPS pero yung pinaka-maintaining natin is nasa 70 to 78 FPS lang. And then kapag may clash bumababa siya ng 60 to 68 FPS. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang CODM. So pagdating dito mga kapare ko naka medium graphics settings and high FPS lang tayo dito. Tatak na tatak G99 to mga kapare ko. So shoutout sa mga G99 user dyan. At pagdating sa gaming performance ito dito, wala naman tayong magiging problema. Solid at maganda kasi yung nakuha nating FPS dito pagdating sa MP mode. Nakakuha tayo ng solid 60 FPS at hindi siya bumababa. Pero may mga papitik-pitik kapare ko na pag-drop sa 55 FPS pero bumabalik din agad sa 60 which is reasonable. Yun nga lang, pagdating sa VR mode, nasa 40 FPS lang tayo dito. At dito naging maintaining naman yung kanyang 40 FPS. Usually yun yung pinaka FPS natin sa rest ng laro. Pero kung bababa man to, papitik-pitik lang na pagbaba ng 37 to 35 FPS. Lalo na kapag mayroong pang nire-render na mapa. Pero at the end of the day mga kapare ko, okay yung naging performance natin dito pagdating sa CODM. At nga pala pagdating sa thermal natin, after ng 30 minutes sa paglalaro dito sa Genshin Impact, tinapos ko lang yung mga mission dyan, nakakuha tayo dito kapare ko ng 38 to 39 degree Celsius. Which is way more better yung nakuha nating temperature unlike dun sa isang phone na tinesting natin before. And usually naging okay yung temperature natin dito dahil pagdating sa MLBB, HOK, wall drift and also CODM ay nakakuha lang tayo dito kapare ko ng average 32 to 37 degrees Celsius which is walang problema pagdating sa kanyang temperature. At nung time na nare-record ko kapare ko yung gaming task natin, hindi po naka-open yung aircon, tamang electric fan lang na nakatutok sa akin at ang overall temperature natin yan kapare ko dito sa kwarto is nasa 30 degree Celsius. Kaya para sa nakuha nating result dito sa thermal temperature niya, okay siya kapare ko. Wala tayong problema dyan. Anyway, ngayon naman, pag-usapan natin yung isa pa sa nagustuhan ko sa puno to, which is yung kanyang camera. Meron kasi itong 108 megapixel main camera at ang nagustuhan ko dito is yung kanyang mismong photo processing. Maganda kasi talaga yung nakuha nating photos dito at least para sa presyo nitong phone na to. Okay yung kanyang saturation, okay yung kanyang vibrance and also yung pinaka nagustuhan ko sa lahat is yung kanyang HDR capability. Hindi siya nag-underexpose and also nag-overexpose ang subject. Although may mga pagkakataon na nangyayari yon, it depends na lang talaga sa lighting. Pero most of the time mga kapare ko, perfect yung kanyang exposure. At isa pa sa nagustuhan ko dito ay yung kanyang portrait mode. Pag ginamit kasi natin to, okay kapare ko yung kanyang edge detection. Feels natural kasi kapare ko yung pag-a-apply niya dito ng blur background which is makikita nyo talaga dito sa mga photos natin. Pero yung pinaka nagustuhan ko dito is yung sharpness mismo ng photo hindi nawawala. Lalo na kung close-up shot yung gagawin natin. Pero pagdating sa mga wide angle shot or yung subject natin is medyo malaki or kaya medyo malayo, detailed pa rin naman yung mga nakukuha niyang photo sa part na yon. Yun nga lang, syempre meron pa rin tayo dito mga blur and also meron mga fragment. Pero makikita mo lang yung kapare ko once na i-zoom in mo. Pero ganun pa man, ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito is yung enhancement mismo ng photo. Medyo talagang may enhancement kapare ko lalo na sa balat natin. Medyo pinapaputi tayo kapare ko ng camera na to. Which is para sa akin hindi ko gusto pero sa iba naman gusto nila yan dahil syempre mas magiging maputi sila sa photo. Sa akin kasi mas gusto ko na papanatili yung natural skin tone ng balat natin kasi yun naman talaga yung kutis ng balat natin or yung kulay. So dito may konting enhancement. Kung kagaya ko kayo na hindi trip yung ganon, makikita natin dito sa camera na to. At pagdating naman sa video capability nito mga kapare ko, kaya na ito mag-shoot ng 2K at 30 FPS. So dito, okay naman yung detail mismo ng video dahil nga naka 2K resolution. Pero pagdating sa kanyang stabilization, wala talaga mga kapare ko, talagang shaky siya. Hindi natin pwedeng asahan at least pagdating sa kanyang stabilization. Pero ganun pa man, meron tayo dito kapare ko na built-in stabilization sa mismong camera. Now, once na i-activate natin, bababa sa 1080p at 30 FPS yung resolution natin. Pero way more stable to unlike dun sa ating 2K at 30. Pero yun nga lang, nandun pa rin talaga yung wobble effect at hindi mawawala kapare ko kahit na merong stabilization mode. Ito naman yung video quality ng Tecno Spark 30 Pro pagdating sa kanyang front-facing camera. By the way, 2K at 30 FPS yung ating mismong resolution ng pag-shoot ngayon at
Maganda naman yung kanyang quality dito. Kaso nga lang yun, medyo parang pixelated yung dito natin. Parang ganun yung dating sa akin. But I don't know after ng output kung okay ba or hindi. Makikita natin yung mamaya. And by the way, yung mic nga pala na gamit-gamit natin ay yung sa camera na to mismo. So, goods ba or hindi? Kayo makapagsabi niya. Pagdating naman sa selfie camera nito, meron tayo ditong 13 megapixel. At unlike dito sa ating main camera na merong enhancement pagdating sa color ng balit natin, dito mga kaparkoy, halos wala na. Usually yung enhancement na lang na nalalagay niya dito is yung pangtanggal ng mga blemishes natin. Pero pwede mo naman yung i-turn off para makita mo talaga yung mga tigidig-tigidig mo sa mukha. Kung meron ka mga acnes, mapapansin talaga yan. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din. Pero sa enhancement niya, yun yung nagustuhan ko na pipreserve niya yung color ng balit natin, which is totally gusto ko. Anyway mga kaparkoy, bago natin tapusin yung review natin sa phone na to, ay ibibigay ko muna sa inyo yung conclusion ko at yung mga dapat yung tandaan. To be honest mga kaparkoy, nung nalaman ko yung presyo ng device ito na 7,999 pesos, which is 8,000 pesos to be exact, para sa specification na nakuha natin, valid na valid kaparkoy yung ganung presyo. Kasi nga kung naalala ninyo, ganito yung nare-request nating specification ng mga budget level phone before. At usually, si Tecno and Infinix pa lang ang nagbibigay na ito pagdating sa segment. Alam ko meron ding nilabas si Itel, pero nakita ko na mas okay yung specification ng dalawang to. But anyway, tandaan ninyo mga kaparkoy na itong phone na to is hindi talaga siya pwede for gaming, lalo na sa mga pangmabigatang gaming. Casual gaming lang, like yung mga MOBA games sa tinesting natin, pwedeng pwede. CODM, okay din naman, kaso nga lang mas okay lang siya sa MP mode. Pag VR, medyo talo-talo na ng konti. Pero pagdating naman kaparkoy sa Genshin Impact at saka yung mga heavy game, just I said, hindi sila pwede doon or hindi ko advisable. Pero if trip nyo pa rin talagang laruin yung mga gantong games mga kaparkoy, pwede nyo pa rin naman gawin yan dahil playable pa rin naman si device ito. Yun nga lang, kinakailangan nyo lang talaga i-sacrifice yung mga settings and also mga tweaking pagdating dito na kinakailangan nyo talaga i-consider pag bibili kayo ng phone na kagaya nito. So kaya kung kinakailangan nyo ng secondary phone ngayon or kaya kinakailangan nyo ng main phone na merong magandang display, which is ito, naka-AMOLED display, may saktong performance pagdating sa gaming, may magandang camera, and also merong makuha na battery, masasabi ko na one of one na piliin ninyo kaparkoy itong Tecno Spark 30 Pro. Ang magiging kompetensya lang naman kasi talaga nito is yung Infinix Hot 50 Pro Plus. At kung hindi nyo pa nga pala napapanood yung review natin, ilalagay ko po yung ating mismong video dito. At kung hindi kayo makapag-decide kung ano yung bibilin sa dalawa, gagawan po natin to ng comparison video. Antayin nyo po sa Lunes at i-upload natin yan. Kaya kung interesado kayo doon, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dahil magti 300k na tayo before mag-end of the year. Sana maabot natin. And yeah, i-comment nyo yung mga tanong ninyo dyan mga kaparkoy if meron kayong mga gustong itanong about sa video na to or idagdag para mapag-usapan natin. By the way, this is your boy Parakoy Steven Tips. Kita-kita tayo sa susunod na video. Yun lang. Peace!